sagmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon kita maghahatag og pagtagad. Na ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. April 15, 2026. Laiswatan mo na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Eman. Buenos standby Eman alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Og ania ang mga nakagamit na sa atong Nance products. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration graduate sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman. Kini si Ate Arlene ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Nagagamit ko Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendar sa akong lula nga na sambol-sambol sa mata ug naayo gyud iyang sambol-sambol o aksan na gyud iyang panglantaw ug epektibo gyud kaayo nga produkto. Genelin Hadermeo nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing og kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis ug heart attack. Nadula ko sa ospital kay dili ko na prostate ang bakubag 165 ang kwas kay na-ultrasound mo ko sa medical yang ikuan nga 165 ang kwan ang normal ko na 120. Kayong nisaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatayaan namang kayo pirahan ko, ni pangayuan ko niya kutsinta. Kaunom na ko kataori katiter. Kuha na ko mga, kuha naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, itong 2019, ini 1919. Nagamit ko Hunyo 20, kayong gitauran ko katiter kay ditong ko sa doktor ayawan ko katiter 18. Sige na kog tumaro UAID. Salamat po ko sa Ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taod. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Usbang ko standby, Eman alang sa imong suwat, dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene,
itong pagtimbayang anak kanimo ate. Ingon man kang Captune og Dejanova. Usa ko sa inyong avid listener o viewer sa inyong makalingaw at the same time puno sa pagtulunan nga programa sa kahanginan. Ang ibantog na nga sensorily ate Arlene. Naaghat ko sa pagpadangat sa kong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin nga inyo kining mahatagan og tambag pinaagi sa inyong nagkalailahi nga mga opinyon. Apan, ayha na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kasinatian. Tugution ako sa pagpaila sa kong kaugalingon ate. Tawga lamang ko sa pangalang Eman. 37 anyos na pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Iligan City. Makaingon ko nga makaapekto gyud ang upbringing sa usa ka tawo. Kitang tanan managlahi sa pagpadako sa atong ginikanan. Na ginikanan nga konserbatibo, na liberated ug na independent ang upbringing sa ilang mga anak. Sa among pamilya gitudluan mi nga mamahimong independent ate. Kay matud pa sa among ginikanan, dili sila gusto nga magsaligmi sa ila. Kay unsaon na lang kuno kung mawala sila kalit sa kalibutan. Mag-unsa na lang kuno mi ate. Unsaon na mo pag-survive. Tulumi ka man nagsuon at TR. Ang akong ginikanan, parihong negosyante busa bata pa lamang mi, gihanas namin nila sa pagnegosyo. Ate, human mi graduate sa college o nakatrabaho. Naglain na mi sa akong mga igsuon sa pagpuyo. Una na akong gibuhat, niya tumibiya na ako sa akong ginikanan, nag-rent ko og pad. Ako ang nagluto, ako ang galaba, kapang limpyo, manghugas og plato. Bisan andad na ko nining trabaho apan lahi ra gyud ay kung mag-inusara na ka. Wa kay katimbayayong sa mga buluhaton. Dili sama kaniadto nga nang ako mga igsuon. Kay among bahin-bahinon ang mga trabahoon sa balay. Apan si pikas bahin alang kanako mas nindot ang mahimong independent ta. Kay hawak nato ang dagan sa tong kinabuhi. Kung unsay gusto nato mahitabo para sa tong kaugalingon. Ato kining kaugalingong desisyon og choice. Usa ko kay engineer ate. Okay ang akong sweldo og pwede nang magminyo. Kay makabuhi naman og pamilya. Apan gusto nako nga makapundar una ko sa akong kaugalingong balay ug yuta. Ay sa ako magminyo ate. Para ma-focus na lang dayon sa akong mga anak. Ang bunga sa kong hinaguan ate. Naki-girlfriend atong higayuna usa siya ka nurse. Susama na ako independent sab siya apan tungod kay daghan pa may gustong makabot sa muntag sa tag sa kakinabuhi. Og naa pa mi mas gi-prioritize sa usag-usa. Nagkabulag mi ate. Kay panganday gyud niya nga mo abroad. Gabangga ang among opinion kay mas gusto nako nga diri lang mi sa Pilipinas mamuyo. Apan dili ko gusto nga babagan siya sa iyang mga pangandoy. Busa mas gipili namo nga mag part ways na lang. Pareho man ming nasakitan sa among gihimong desisyon apan wa mi kasakit sa usag-usa. Pareho ming nag-move on ug nagpabilin nga managhigala. Nakalarga siya sa abroad ug nagpadayon sa pagkabot sa iyang pangandoy. Ingon ko, kinahanglan, mausab niya akong buhaton din sa Pilipinas. Human sa duha ka tuig nakabaton na siya bag-ong hinigugmas abroad. Gisakitan ko, apan happy na lang pug ko para sa iya ate. Importante, managhigala gihapon kami. Hangtod miabot sa akong kinabuhi si Queenie ate. Simple nga babae si Queenie. Na ay maayong trabaho o breadwinner sa ilang pamilya. Matag sweldo niya, halos padulong sa iyang pamilya ang iyang sweldo. Alam ka na ko, wakin ni problema kay lagi. Kinsa may atong tabangan ang ato magyang pamilya. Kita ramanggid ang magtinabangay. Gahatag pud gani ko sa kong ginikanan. Bisag dili sila gapangayo. Kay lagi gusto na ako nga mabati nila nga akip sila sa mga blessings nga ako nadawat. Kay kung dili tungod nila wala ko sa akong nahimutangan karon.
Pag-abot na ko og 30 anyos og tulo ka tuig sa among relasyon ni Queenie, nakadesisyon mi nga magpakasal ate. Dati gayon na nakapundar na kog among kaugalingong balay before ko nagminyo na nakoy balay na nakoy yuta ug doon na nakoy sakyanan ate. Busa smooth kaayo ang among pagsugod isip man nagtiayon. Tungod kay pareho ming naitrabaho, nagkuha mi katabang og yaya sa dihang nagkaanak mi ate. Nagkaingon ko sa kong kaugalingon. Di man day lalim ang musod og kami niyon. Diri na nakon encounter nga grabe man day kadaghan ang galastuhon ate. Kinahanglan jud ka mangandam, susama na lang sa pagpanganak sa akong asawa. Lisod ning bago pa mo magsugod, unya cesarean dayon. Hinuon pagabat sa financial nga aspeto. Makaya pa man. Apan usay makapahiubos ate. Kay wa may sharing nga nahitabo. Tali ka namo. Ang akong income para namong tanan sa balay. Apan ang sa akong asawa iya ra gyud. Tanang problemang financial sa ako ra gyud gikan. Nay mo higayon nga usahay mabikil na ko ate. Kay mas priority pa niya ang problema sa iyang pamilya kaysa among pamilya. Matod niya una migi kasal, nasayod na kuno kong daan nga siya ang ga-provide sa iyang pamilya. Naan ako sa sitwasyon nga ingon ni ana ate, wa lang ko magtuo nga bisag naa nami kaugalingong pamilya. Sila paghihapon ang iyang focus o priority. Alang kanako dili na unta angay. Kay naa nami sa iyang anak. Bisag initiative na lang unta niya ate. Dili man sa ingon nga di na niya tabangan iyang pamilya apan akit unta mi sa iyang priority. Apan lagi kay di ko gustong samok, ako na lang siyang gipasagdan. Matag maglalis mi, ako na yung ginatago sa akong pamilya. Apan si Queenie, mutugan sa iyang ginikanan. Muapil sa away og tambagan pa nila akong asawa nga dili magpapil din ako. Ate araw ako makasabot. Ang kunan ko layo ang akong pagbati sa akong mga in-laws. Basta naa sila sa balay, di ko comfortable ate. Lain ang akong paminaw. Abi mo ate. Makasaway ko usahay. Ilabi na sa akong ugangang lalaki. Dili pa man siya senior ate. Apan dili na siya gusto mo trabaho. Usay makumpara na ako sa akong ginikanan nga bisag senior citizen na sila, dan doon na nagani mga maintenance apan padayon gihapon na ning kamot. Kay matod pa sa akong ginikanan, hangtod kaya pa nila, mo trabaho pa sila. Ang mama ni Queenie, masakiton. Monthly sila mo adto sa Cagayan de Oro. Sa amo sila mosaka before sila mo lawas sa Cagayan. Kay lagi, layo pa man ilaha sa sentro ate. Matagigayon nga maadto sila sa CDO. Kwarta sa akong asawa ilang gamiton. Wa may problema ka na ako ate mo bati man pud tagkaluoy. Gani bisan ako mutunol pa man ngadto kanila. Apano ako magtuo nga stressful di ay ang magminyo. Labi na sa akong sitwasyon. Lahi manggod ang akong mga igsuon ate, maayo man ang dagan silang kinabuhi kumpara kanako. Pasensya na pangit paminahon apan nasuta na ako nga one-sided ang akong asawa. Bongga siya sa iyang pamilya pag-abot sa tanang klase sa okasyon. Siya mo gasto. Apan sa akong pamilya, kung na akong ginikanan, halos di siya makuot. Sakitan ko ate. Bisag pag umangkon lang niya ang mag-birthday mo, gasto siya. Muna ako makasabot sa batasan sa akong asawa. Hangtod mi samot ang akong problema sa dihang usa ka adlaw, human gikan sila sa Cagayan de Oro. Natingala ko nga miabot ang duha na lamang kasimana. Wa pa man nanguli ang akong mga in-laws. Dugang pa ngang ila ko nung kamanghurang anak sa amuan na ipatransfer og puyo. Kay lagi wa gatarong eskwela dito sa ilang lugar. Matod ko sa akong kaugalingon, sige lang. May nalang makatabang-tabang man lang sa papaghugas og plato o kaha makapanglimpyo sa balay. Kay lagi ang yaya sa mga bata nakasentro man sa pag-atiman sa mga bata.
Ang nahitabo, among yaya ang kanunin niyang sugo-sugoon sa mga buluhaton. Ang igsuon ni Queenie, sobra katapulan. Sige lag suri-suroy uban sa mga classmates. Pag-abot sa balay, di gid mapuslan kay magsilag atubang og cellphone. Magdula. Gisultihan kong akong asawa. Nga badlungon niya igsuon. Tinuod yung gikasukan apan murag way nahitabo. Gignan ako sa Queenie kong magpadayon nga ang yaya mabuthan sa mga sugo. Siguradong mohawa kini. Nababaan gyud ate. Ni hawa ang among yaya. Wa mi choice kundi ipabantay sa kong ugangan. Apan kanunay mo reklamo kay lihok kuno ang akong anak. Dili kuno pwedeng ma-stress ang akong ugangang babae kay dili kuno kini makapahuway og tarong. Sige sila pangutana kung kanus ako numi mokuha og bagong yaya. Ako gibuhat sa balay sa igsuong babae na ako ginahatod ang mga bata. Ginapabantay na ako sa igsuon kay dagko naman iya mga anak og naas abroad ang iyahang bana busa sa balay ra gid siya ate. Matag mo uli ko, akong hapitan ang akong mga anak sa ko igsuon. Mao na ni ang among sitwasyon ate. Miabot na lang o pila ka bulan na pamanggihapon ang akong mga in-laws. Busa, nakapansin ko nga murag wa na may plano silang mo pauli. Hangtod ate akong gipangutan akong asawa. Matod niya. Dinhin ako no ipon o puyo yung ginikanan uban namo. Kaya ila ko nung balay gihatag na sa igsuon ni Queenie. Ate Aro, ako makatingog. Ako siyang giignan. Nga dili ko comfortable nga naa sila sa amo magpuyo. Gusto ko nga kami lang, di man daotan ang mutabang apan por Diyos por Santo, dapat dili sila mo puyo sa among balay. Apal kitubag ko sa akong asawa. Di siya mosugot nga dili pa puyon iha maginikanan sa among balay. Kundi kuno ko gusto, mapahawa kuno ko. Nasakitan ko ate. Ulitaw pa ko sa diyang gimugna ko ning balaya, gipalit ko ning daan kay gusto ko mag-independent. Ako na hinuon ang iyang pakanaugon. Unsa bay ang ngayan kong pagkabuhaton? Sa tinuod lang, nagkaanam kawala akong gugma sa akong kapikas tungod sa iyang kinaiya. Murag wa siya masayod kung kinsa ang tinuod niyang pamilya. Unsa bay ang ngayan kong pagkabuhaton? Sincerely yours, Eman. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing og kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis ug heart attack. Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mao yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan jud akong lawas, ana. Every buntag, di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID og NANS capsule. Kadayong katulog niya, usa pa po siya mo inom og balik atong NANS capsule og UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa ti Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali ra kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke, mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama. Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Dugay na kong gamitin sa NANS liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungod kay maoy akong gimintin. Salamat sa product sa NANS liniment oil. Margie Booking Kito, taga Martilo La Libertad. Kini si Ate Arlene ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee. Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Permi. Then pag makainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando. Kini si Ate Arlene ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat kanimo, Eman. Sa imo papadang mo suwatahan po ning atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Unsa bay ang ngayan yang buhaton? Nga iyang asawa murag wa pa man naluta sa iyang gilikanan. Makigbulag ba siya? Unungan ba niya? Atong sulbaron ang problema ni Eman. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel. Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June. Gusto nang mga paminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Ingon man sa mga gatanaw sa tong live. And of course, Cap Junjun the Asis. Yes, maswerteng adlaw DJ Nova and Ate Arlene. Ang problema ni Eman, kanabang ako kita maka-relate ba punta usahay nga gusto taog kanabang natay privacy, na di ba? Kanang okay naman ang bibo ta, pero ikaw DJ Nobs, kung ikaw sitwasyon ni Eman. Kung ako si Eman, no, dili na siya dili siya maglabad sa iyong hunahuna kay mura bag ang nahulog nga iyang asawa, murag wa may respeto sa iya isip ba na. Correct. Nga magdesisyon ra sa iyang kaugalingon niya, kana bitong especially sa abot sa kwarta na kung naay problema sa pamilya si Eman tanan ang kuan musalo si iyang Correct. asawa wala niya parehas la nay trabaho kana palandaan murag nahulog na nga dysfunctional ang ilang marriage. Correct. Kay walay pagplastar sa finances, so walay paghatag respeto sa Mafobia siya role. sa kuan, sa unsa ni? Mentally incapacitated. Okay. Oh, di ba? Sa Grounds for Grounds for annulment. annulment. Kanabang work mo na lang permi ang sakto. Yes. Kanang permiro palandaan na naging something wrong sa iyang asawa ba kinaya sa iyang asawa. Yun sa man sa ni pagpili ni Himan. Correct. Ang una niya hinigugma, grabe ka practical. So, gusto nila nga mag-abroad, pero siya di siya gusto mag-abroad, gusto siya sa Pilipinas. So, di ko sila makasinabot. So, muna siya, Emma, no, lisod kaayo ng kanunay ra kang mo-adjust sa gusto sa imong asawa. Imagine nga palayaso na siya, nga kung waka kauyon diri, layas rin niya iyahaw. Siya napatukot atong balay. Nagtukod siya balay Sa'yo daan sa ulitaw pa siya, nagpalitan siya sakinahan kay ready din yung Sayunan kagalingon. ba kaana ang asawa, no? Pero wala may sayop gyud ma'am nga mutabang sa ginikanan, no? Correct. Wa ginay sayop kay kita mga anak, no? Wala man tuod ta ginaobliga sa tong mga ginikanan mutabang, pero kita man ang moobliga sa tong kaugalingon. Pero kining ginikanan po ni sa iyang asawa ba? Kanang, Yes, gani po lahipod. sila. Uy, wa Oo. sila katambag silang anak nga. Dili Lahipod. lami diri na kay maikog ba sa imong bana. Yung nana pa doon tabi Sad to say, nagi mga nga na ginikanan, ma'am, nga wala po'y pagkuan ba, po'y boundary ba, nga abig ilang anak kay, pwede po nila buhaton ilang gusto kay anak Manila. So, which is wrong. Nga, kung imong anak na minyo na, digig ka makikuan yun ta sa unsa ilahang kinabuhi ba. Kung Nga nagi boundaries dapat. malipay ka kung mag-uban mo. Yes, Pero of wala course. nagpasabot nga kanabang obliga na hinuon ka nga. Lahi man ang dangan sa Imagine wala nananghid ang iyang asawa nga dadtong bapuy-on nagdiretso ra siya desisyon. So kana palandaan Eman nga imong asawa dili na bitaw magngutana sa imo nga ingani akong gusto buhaton okay ra ba sa imuha kana palandaan nga factor di na gid siya okay. So para nako wala siya padulngan nga relasyon nga gubot ra padulngan in Unya, short. di ba? Murag wa gipoy. Okay, loy kay si Emma, naloy ko sa ihangat. Kana bang buutan unta kay siya, responsable siya, pero iyang asawa wala nagkakakita sa Wa siya iyaha. kitag pares nga Yes. kanang murag mohaom sa iyahang mga Wala siya kuan ba? kanang iyang asawa murag way respect. Siguro
tungod kay si iyang asawa kay kuan bitaw ma'am, napoy trabaho ba? Kana bang feel niya Pero dili man, both man sila dapat Yes. magkinabangay, istoryahan. Kung magtiayon mo, mutang gitawag ng giusan na mo, kay usan na yung mga desisyon, usan na niya, ang babae kay ko asa gusok, but pasabot, ang Yes. lalaki dapat ang dapat mo submit ang asawa sa bana pero mo lagi wala na niya na kuan na napanindigan nga role unta sa asawa, which is wrong na gid kaayo niya. In the long run, kung kanunay lang nin iset aside or i-tolerate ni Eman, siya ram dia po'y gansi, siya ray luoy, siya ray mahubas in short. So, alang kanimo Eman, no, daghan man kayog babae nga willing muhatag og respeto sa atoa. So, ngano man nga kanang muunong man ka or muantos man ka nimong asawa nga wa naman na nihatag sa imuha og kana bang unsay imong gikinahanglan isip ba na? Yes. In short, kung di mo kakaya, hala, hahawa. Iha mambalay. Saba. Dili Kalimtan na pwede na nga ipahawa si Emma, no? Sila dapat mo hawa kay kang Emma. Heart to heart talk niya ang asawa. Ala nga, nagihata inyong balay, anihipon mo diri na unsa. Okay, ato paminahon, ang mga bulawan ng tambak ni Cap Junjun di Asis. Yes, amen. O girls ha, mga palangga. Mga palangga. Nadunggan na gin ninyo to ha. Nga kanang ang mga babae kinanglan mo submit sa ilang bana. Kato mga medyo Pero that doesn't mean medyo nga badlongon diya gamay ha. Ayaw mong papadlong sa inyong bana. i-submit nga nagya po'y pagrespeto. Respeto. Kinanglan pag-ingon sa inyong bana nga mulakaw ko kay mamulang tagay kapital. Pag moingon ang inyong bana nga impaki kung isa ka malita kay magbakasyon ko, isa ka semana, ay nagpangutana. Garaagon, gihaya. Oh, di ay? Mo man ay research ko kung sa meaning sang submit. Submission ba? Mo ba? Dapat di mo na yung meaning sa submission Di di mo ay. magnahulo usan imo mo asawa di ay alipin nimo imong yaya. Ay, Di mo sa ba? unang kwan, Panahon? ako nang gi-research sa Library of Questionable QS. studies. Oo. QS. Ang mga sorry girls ha, pero ang mga babae din sa unang panahon gitratar sa mga lalaki as property. Sa una man Yes, to. sa unang panahon. Sa una man to, di man pareha karon Yes. na ang lalaki karon ang property. Nganong maingon na mo sa una o karon may lahi man niya. Ang lalaki karon puyo sa balay, ako'y mangitag kwarta. Oh boys ha, kailan mo mga nga nga batasan likay-likay naman na Puyo sa balay, ako'y mangitag kwarta. kayahay. Sa unang panahon, manggod kay Kaya. nga na ba murag sobraan ka patriarchal nga ang mga laki kay mogi hari. Anong Pero dili ba dili ninyo na i-adapt ang pwede. unang panahon o karon unsa may Kay himo naman yung slave ang mga babae sa unang Correct. panahon, dili na siya pwede. na Our kung times atong is- subayon sa unang panahon dool ang katawhan sa labaw makagagahom. Man gani sige communicate ang mga propeta to na. Maobitang nigawas ng women empowerment. Yes. Kay parihat ang tao so dapat equal ta og Bantayan ng rights. ginako ba kining boys panahon kani isa kining tig-init likay-likay na lang gid mo. Karon no babae na pud badlongon. Bitaw Iman. kabantay ko karon si manahan no. Nga Bitaw. murag mga babae gyud. Babae na yung mga padlungon. Basta tigliki. Tingliki. Tigliki sa mga yuta. Init kay panahon. Init kidi. Iman. Kay Kigutok. mga taday ka sa direkta nga advice ni Cap John. Paminaw man. Atensyon. Okay, Paminaw. sige. Kaya kay nimo ang ubang lalaki gani gusto mo hawa sa balay, ikaw noon palayason pa dili pa ka. Pastilan. Kaway. Kaya kay noon nimo nga ikaw ang ginapalaya sa kasawa. Di, ka. kay gawas doon ka na. Pero ayaw gid una ana makigbulag sa asawa. Una, normal na nga ang imong asawa mo tabang sa imong gidikanan. Ikaduha, normal na nga nalimtan ka na pagpanangid kay pagminyo ninyo ni mo iman sa imong asawa, gitratar naman kang anak sa iyang gidikanan. So, what naman ang head? Nagpasabot na nga palangga kasi imong ugangan kay dili wala nagaila ba? O niya, kanang gingon siyang asawa nga, o di ka mo sugot, hawa dari. Hawa. Kaya hay gani kung mahawa. Pero akong advice sa imo ha. Kanang pangitag kanang ugangan nga magkasinabot nimo nga naibalay mismo. Sir ba? Para di mangipon. Para dili mangipon. Naman to sila balay, gihatag siya yung suon siya asawa. Ayaw pangita. Boys ha. Kaya mo gapamina mo karon labdag gagasal may tawo basta ingani ba nga panahon. Kay katungbog na nga panahon
Dili oy ating kasa katong tugnaw nga panahon. December ati tingtugnaw nga panahon. Kanang Yes. December daghan na kayo na itabuan na February. Wala lagi dat nandako ng tiyan ay saan kasal. Ano nga Tiyan April. agdon. April ang halos kasal. Kabantay ka nganong Ting-init. nganong April ang halos kasal. Di June manggod. June. Oh. June ang Ay, kasal. wala kadagko ng tiyan June. Kini April malahotay pa ni. Katong pero iman tinud anay gyud. Iyahay kayo kana imong kahimtang. Na. Kay Asa man nahayahay ang dapita in town eh. ikaw mismo gani gipalayas sa imong asawa, ang uban gusto gani mo layas di palayason. Sa muka. Kada ikaw nun paglakaw kung gusto niya palayas ka paglakaw hulata nga Siya'y mamuyok. siya'y mamuyok nimo unya makita nila kung unsa ka kaimportante para sa ila. Ang imuha, Diginovs. Ako mubiya na lang gyud siya sa dayon nga magbulag og malinawon kung baga kay lisod man O iya kayo. sa i-heart to heart talk sa siguro yung asawa. Lain Lasa ko, man ma'am. ka sa imong ginikanan og nako. Kasi nakalimot ka nga humana kasi imong ginikanan dili na mo ka sa Pero atong obvious pamilya. naman gud kayo nga iyang asawa yeah, dili grabe gid ka, kampi sa one-sided. iyaha ba. Kana Nagyud lang. siyang ginikanan. Nagi mga bata nga na oy nga nagi magalima sa ginikanan. Kamantay ka, Kap, Diginovs. Ang uban, imong palanggaw ni mo ugangan palitan, 'di ba? Yes. Kanang ikaw babae ang ginikanan sa imong bana, imong atimanon. Yes. Kay syempre para dili halata nga atiman pud mo imong side. Tinuod. Para patas ba? Unfair kay ang asawa kay ang Oo. ginikanan ra iyahang Bakit si ginakuan. Iman po dili Pero ang ginikanan gaatiman? ni Eman no, dila ang ginikanan ni Eman dili niya kuanon. Kanang dili sa imong treatment ba kumbaga. Kay actually, Dulugi ni imong ugangan iman. Ikaw dulugi dito kasi imong country paigda na para mag-feel na sa imong asawa ngayon sir man dining kag mama na magadulog di akong mana pahawa diri ba? Oh. naman yung papa. Tulo mo dito. Puro ginagingon nga og dili pa din ninyo kaya muluta sa inyong ginikanan ay sa among minyo. Correct. Dili man gud normal man gud na para sa asawa ni Iman nga ihatag yun ang pinakadabis sa ginikanan. Lagi pero dili to the point nga at the ma-compromise expense. ang iyang bana. Di at the time Iman niya gipakastan nimo imong asawa. Pakaslan pud ang Pakastan ginikanan. mo ang ginikanan. O di man na siya mao. Pero dili lagi. Okay man ang Dili man mutabang. literal nga pati ang imong ginikanan iipon nimo din ha. I mean, Yes. depende man Daw sa bikong wala sitwasyon. na kapuyan ng Di ginikanan. okay ra O, lagi gani. na. Depende sa sitwasyon. Pero kanim ko diyang wife, iyang income iya lang, kang iman ilatanan. That's the point. Kung karon nga panahon ang imong income Iman ayo na po dihatag. Usa na may kauno nila. Adi na may income imong asawa. Lahi gyud kinaiya yung asawa in short. Kanang murag nahulog ra nga si Emma na adya to provide pero Yes. iyang Basta- asawa dili mo reciprocate ba sa unsay gina-provide pud ni Emma. Basta ang akong advice mo paugat. Paugat niya. Unsa bagay angayang buhato ni Eman? Mubiya na lang ba siya? Makigbulag siyang asawa or agwantahon na lang niya o tungon na lang niya iyang problema? Stand by, balik taman lamang sa Pikas Tawak. Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule ug Dawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to 1 entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa botilya. One bottle with code equals 1 entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-apil ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-apil gihapon ang product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian.
Mas daghan kag gipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7. Parang hirap bang magsalita at magpahayag ang iyong anak? Madalas bang makalimot sa natutunan niya? Mabagal bang makaunawa at sumabay sa klase? Mapapansin mo rin ba na payat, sakitin at mabagal ang paglaki? Huwag hayaan na mahuli siya. Bigyan siya ng tulong sa utak, katawan at paglaki. Remind Chocomix Jr. Masarap na chocolate drink na puno ng vitamins, minerals at nutrients para sa malinaw na pag-iisip, matatag na katawan at mas mabilis na pag-unlad. Smart kids start here sa Remind Chocomix Jr. Subukan na ngayon! Megaman. Espesyal nga gidisenyo aron masuportahan ang kinatibuk ang kahimsog sa mga lalaki. Para sa mga lalaki nga gustong magpabiling aktibo o permi magmalipayon si Mrs. Imnon 2 capsule a day. Megaman Gold Coffee. Aron pirmi ganado og dugay magluya, mag Megaman Coffee na. Tibay at lakas hanggang bukas. Cervicare. Alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug aron motultol ang menstruation. Imnon 2 capsules a day. Nans Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nans Corn Coffee na. Bueno, balitapan syempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Batang Surigao. Maayong adlaw Ate R, watching from Bislig City. Shout out sa tanang viewers sa YouTube live diha. Ayan. Hi to Rosalie Espina watching from Maasin City, Southern Leyte. Grabe ang kalingaw ninyo Ate R, labi na si Capjun nga perming na ay mahatag nga solusyon pinaagi sa pagpagkatawa. Shout out to Juvencio Baltazar from Dasmariñas, Cavite. Bisag na ako diri sa Luzon, dili gid na ako palabyo ng inyong programa, makamingaw kaayo na gyud sa online. Ayan. From Ate Inday, Cebu 89, maayong hapon Ate R, watching from Carcara City. Shout out sa akong mga kauban manindahay og chicharon diri nga sigig paminaw ninyo. Ayan. Hi to Arnold Salas watching from Manama, Bahrain. Hello sa tanang mga Bisaya diha nga viewers ug sa mga kauban ninyo sa studio mag-live Ate R, more power. Hi to Lito Reyes watching from Tandag, Surigao del Sur. Inyong programa ang makapawala sa kung stress human sa tibok adlaw nga trabaho. Ayan. From OFW sa Qatar, hi Ate R, watching from Doha. Salamat sa paglingaw kanamo nga mga nag-antos diri sa gawa sa nasod, makawala sa kamingaw. Shout out to Nelia Salas watching from Digo City. Thank you for the inspiration Ate R. More power sa inyong team. Shout out to Honorina Hindra Idera Salvani watching from Surigao City. Hi to Felipa Mondigo watching from San Remigio, Cebu. Kalingaw yun ninyo Ate R, labi na si DJ Nova nga bugnaw kayo tingog mo tampag. Hi to Nina Nies watching from Camotes, Cebu. Hi, shout out to Alvarado family of Baroy, Lanao del Norte. Kanunay ming nag-atang sa inyong live sa YouTube samtang nagkaon og paniud to. Ayan. Shout out to Joshua Tupas. Salamat sa pag-share. Ayan. Hi to Leopoldo Conyete watching from Malay-Balay, Bukidnon. Inyo gid mi ginalingaw permi magwagta or mawagtang ang among problema sa inyong mga tambag ug pasiaw. From Joanne Pascual watching from Kidapawan City. Marilyn Tagpuno Monzolin watching from Cebu. Melanie Villarin watching and listening from Coronadal. Shout out to R watching here in Zamboanga City from Manlin JM. Shout out to Elizabeth Tan from Auckland, New Zealand. Hi. Inyong mga pagbasa sa mga suwat kaagi ang makapahinumdum nako sa ko kinabuhi sa una sa Cebu. Hi to Danny Lopez watching from Sitio Nagwaling, Barangay Dawis, Bayawan City. Ayan. Okay, Diginovs. Unsay mong final para kay Eman?
Again, Emma, no, isip po sa ka ba na ang imo ra magiduntang gikinahanglan diha ang pagrespeto sa imong isip ba na. Pero diha sa pila ka panahon na nga nag-uban na mo sa imong asawa, murag nakita magid nato sa imong saysay bang murag wala ginaan niya na provide ang pagrespeto sa imuha. Kung problema nga mutabang ta sa tong ginikanan na kay maka-provide man mo. So okay kaayo na siya, no, but to the extent nga ma-compromise na ang imong pagkabana, dili na gid siya okay. So kung ako sa imuha, kung ako ang nasa imong sitwasyon, muhawa gid ko, no, muhawa ko, dili matik or dili bot pasot nga muhawa nga diretso dayon nga makigbula, pero kana bitaw mag-take time ka nga ikaw lang sa nga imo lang sang likayana nga kahimtang sa inyong panimalay, and basin di ay nga pinaagi sa imong paghawa diha ma-realize sa imong asawa kung unsa day nawala sa iyaha. Kanang ana biya na sa kanunay, no, ay ara kita makakita sa importansya sa tao kung wa na diha. Correct. So basin mo na pinaagi nga ma-realize pud sa imong asawa kay most of the time, no, muram ginikulang sa ato. Ako na itong nalantay turning point nga makaparealize sa ato ang mga kinaya kay as babayi pod nga siguro dominante pod nakita nato ba nga murag dominante gid ang iyang asawa. So kani mga dominanting mga babae manggod kinahanglan ra gini sila og kanang pamatngonon ra pud ba nga dili na day okay ang ilang pagkadominante. And dili tanan higayon sakto. Yes, dili tanan higayon ni sakto, and dili tanan higayon nga kana bang imorang kuana bitong i-take for granted ang imong bana tungod kay buutan ang imong bana, tungod kay masinabtanon imong bana, magsige na lang kag patuyang sa imong mga gusto buhaton. So kaning usa ka dysfunctional nga marriage, pwede pa na siya pag-asa nga ma-okay, but mo lagi kinahanglan ka mag-take time kung willing pud siya nga mag-realize siyang kaugalingon. But for you, Eman, para sa imong ikaayo, para sa imong kana abitang kalinaw pod, ayaw lang pod kana abitang, I mean dili nato angay ibutang atong kaugalingon sa ka sitwasyon nga sayod ta nga na kuan bitaw ta na abusar na ta ba, na abusar na ta, na take for granted na ta. So take time nga muhawa ka nga ikaw lang sa nga ampingan po nimo imong kaugalingon dagang imong kalinaw. Sa kanunay kini inyong DJ Nova the Marites, ang Marinang Bayan. And of course, importante imong opinion, Kap Junjun de Asis. O sarag gid ako kay advice nimo, Iman. Ang terminong paugat. Paugat. Di siya mulakaw. Usahay man gud ate, bantay ko lang. Kini mga lalaki bitaw nga pasusama nako grabe kabutan. Di ay okay. Ako na lang ba kanang abusuhon? Okay. I-try ko. Manik pareha gid mo ni Eman. Kanang buutan kayo mga murag wa koy labad bitaw wala iwan. Sige ana. Pero sulay ka ni Iman kanang na magay portion sa tao kanang evil side. Kanang evil side Sulay ka ni nga kanang pag-abot. Ako kay ka. Ngalo ka ulit ko. Ano ba kanang magsilalbahis na lang. Medyo butangi gamay og para sila ang muhawa. butangi ko gamay og kanang evil side ang imong pagkatao kay ako okay raman ko, Iman, kay dekada na nga ingana ako ginabuhat na naanad ako, no, anad ako na immune ako ana. Kasapan ako sa mga palangga, mga ingana. Pero ikaw klaro kayo nga wala pa ka naanad ana sa torture sa mga kababayenan. Wala nga Grabe sa torture. Torture mo kayo. Grabe, saan gini mga babae di ay? Ang torture ka? Torture mo gina sa Iman ang tawag na kanang emotional torture. Siya emotional torture. Wala nga ako naka-relate ko sa imong kaagi, Iman. Okay. Wala nga di ko makaingon sa imo nga kanang kayahon nimo tanan kay but lang kung makaya nimo ang kay ining itorture lagi ka sa mga babae kanang gitawag nga killing me softly. Ora ginapatay ka ginahinay ana sa imong asawa. De intriga ko ana ba kani mga lalaki unsaon din sila pag kill you softly? Pareha ni gibuhat kang Iman. Nga hinahinayog patay. Sa inan ka nang gipalayas ka na. Mo na nga paugat, Iman. Ayaw. Abi ko malipay. Abi ko malipay og palayason. Paugat siya, pero at the same time, lakaw-lakaw po siya. At least, gawas dun ka na. Sa to, na siya evil side, mangisog siya, asa kong gikan? Ano ba? Asa kong kapitre? Nga nung nahubog man ko? Tirada niya. Kanang mga gamay nga mga tips sa imuha. Siguro ko na kay panahon. Nako'y babay, ay kong kasok eh. Ana lugar. Pag hatag og time nga moadto sa atong university. Kaya dito tudloan ta katanan. Sakto to ingon ni ate, no?
na ako'y chicks. Akong gibiyaan kay muli ko. Sure gyud, gibiyaan. Ay, De Genova, kaluoy lang kang iman. Emotionally torture ka. Imo nang agwantahon kay imo man ang gipakaslan. Kay kita nga mga lalaki. Napalayo ka sa mic. Kay kita man gud nga mga lalaki, once nga mapakaslan nato, wala man gud nabutang sa balaan kasulatan nga ang pinagsama sa kahitasan pagabulagon. Kinanglan sa kalipay ug kasakit mag-unong gid mo. Mao na nga kadang ingon nila nga bakigbulag ka wala ta na iman. Pero pwede nimo dugangan. Ayaw lang Bulage. paugat lang. Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U-Aid, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U-Aid. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Nance and U-Aid, Cervicare, Remind, Nance Liniment Oil, Nance Corn Coffee, gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo De Genova and of course Cap Junjun again Eman. Daghang salamat sa imong pagpadangat imong suwatampo ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinila ako ikasulting anak kanimo. Ikaw man ang lalaki. Dapat ikaw ang masunod. Wa man nagpasabot nga i-under ni mo imong asawa pan kinahanglan imong tingog ang mas mulabaw sa iyong panimalay. Og nga sa kung tan-aw, wala respeto imong asawa nga anak kanimo. Tungod sa iyang kada bang mga desisyon nga di kanya gina-appeal. Kini lang. Ilatag ang imong gusto mahitabo. Kumutuman siya maayo og dili then sulti siya. Nga kung dili mo makasinabot, posible nga maguba yung kaminyoon. Kinahanglan usahay nga magpakita sab ka sa imuhang kasuko. Dili pwede nga magpauyon-uyon ka lang. Tungod kay sa kaminyoon, dapat kamong duha ang mo desisyon. Dapat sabutan ang mga butang nga angay sabutan ug dapat doon nagi-respeto sa usag-usa. Kaya kami nyon nga wala respeto, wala giayo ang panag-uban. Again, thank you so much. Manghinaot ko nga nahiyagan ka, Eman. Bueno, stand by karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.